Kapiksi, no? Puro kaperahan, trabaho, pagkakakitaan. Yan yung focus ng energy nyo right now. And nakikita natin dito guys, these are new opportunities, no? Yung iba sa nyo guys, maaari kayo magkaroon ng mga contract signing, bagong kontrata, bagong agreement, bagong job offers. Kung sa sales naman, mga kapiksi, pwedeng nakakapag-close kayo ng mga deals, ganyan. For some of you, parang feeling ko, nagkakaroon din kayo ng puhunan. Let's say, for example, gusto nyo magnegosyo or business, ganyan. Yung iba sa nyo, parang nagkakaroon kayo ng puhunan. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran mga kapiksi para ngayong October to November para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Pisces. So ito yung Moon energy mga kapiksi, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Pisces. Alright, so Pisces guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Combination ng positive and negative energy. General reading lang mga kapiksi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon guys ngayong October ay sa October 14, tapos yung new moon naman sa November ay sa November 13. So ang spread na to o ang reading na to ay para sa period na yan. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. So, meron tayong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, no, ang focus ng inyong energy ay sa kaperahan, mga kapiksi, no? Puro kaperahan, trabaho, pagkakakitaan. Yan yung focus ng energy nyo right now. And nakikita natin dito guys, these are new opportunities, no? Yung iba sa nyo guys, maaari kayo magkaroon ng mga contract signing, bagong kontrata, bagong agreement, bagong job offers. Kung sa sales naman, mga kapiksi, pwedeng nakakapag-close kayo ng mga deals, ganyan. For some of you, parang feeling ko, nagkakaroon din kayo ng puhunan. Let's say, for example, gusto nyo magnegosyo or business, ganyan. Yung iba sa nyo, parang nagkakaroon kayo ng puhunan. Yung iba sa nyo, parang nagkakaroon kayo ng mga approval ng loans. Kung kayo ay mga naglo-loan sa co-op, sa bangko, sa mga lending, financing company, ganyan. Parang na-approbahan yung mga loan nyo, tapos yung mga loan na yon or yung mga loan na yon parang magagamit nyo siya pang puhunan, no, para makapagsimula kayo ng bagong negosyo or bagong source of income mga kapiksi. But definitely guys, these are new beginnings, mga bagong simula pagdating sa kaperahan, trabaho, negosyo, salapi, kung ano man yung inyong source of income mga kapiksi. Nararamdaman ko rin yung pagiging excitement nyo guys, excited yung excitement nyo nararamdaman ko. So nararamdaman ko yung pagiging excited nyo dito sa journey na to, and you're doing this for yourself mga kapiksi, kasi parang yung iba sa nyo, I'm sensing na matagal nyo na tong inaral, matagal nyo na tong pinlano, and ngayon parang ine-execute nyo na siya, gusto nyo na siyang matupad, gusto nyo na siyang mangyari, gusto nyo na siyang magkaroon ng progreso mga kapiksi. At saka masipag kayo guys, medyo magiging busy kayo ngayon dahil busy kayo sa yung iba sa inyo may extra income, kumaga hindi lang trabaho, meron pa kayo mga side hustles, ganyan. Busy talaga kayo, magiging busy kayo mga kapiksi, pero at saka busy pero at the same time na-enjoy nyo yung process guys. You are also being advised na magpahinga kasi baka ma-burnout kayo mga kapiksi, kasi nga sabi ko sa inyo magiging busy kayo, so baka dumating kayo sa point na ma-burnout kayo, exhaustion, ganyan. Dumadating talaga yung ganong time mga kapiksi kapag wala kayo masyadong pahinga, puro na lang work, trabaho, negosyo, ganyan. Nakaka-burnout minsan, kaya sometimes it's okay to pause, it's okay na magpahinga, it's okay na mag-rest, no, para magkaroon kayo ng renewed energy pagbabalik nyo sa inyong mga trabaho mga kapiksi. Masaya din yung inyong energy pagdating sa inyong relationship guys. I'm sensing na parang yung iba sa inyo maraming taong nakapaligid sa inyo. Kung nagnenegosyo kayo, parang maraming sumusuporta sa negosyo nyo. Hindi nyo na kailangang maghanap ng
taong tutulong sa inyo, kasi yung mga tao sa paligid nyo mismo parang willing sila na tulungan kayo, and sila yung unang-unang matatakbuhan nyo pag meron kayong mga kailangan. This is progress, this is success, Pisces, okay? So nagkakaroon ka talaga ng progreso towards success, papunta ka sa success, papunta ka sa tagumpay. Pisces, yan ang gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay. Although for some of you, maaring nagkakaroon kayo ng confusion, ganyan, hindi naman yun, ano yan, parang habang nagpa-progress kayo, may mga times na malilito kayo, may mga times na aalamin nyo if you are on the right track, ganyan. May mga competitors din kayo, yung iba sa nyo guys, kasi sa sobrang successful nyo, yung iba sa nyo parang you will face some kind of adversities na parang yung iba sa inyo, especially kung gumagaling kayo tapos napapansin kayo ng mga competitors, tapos yung mga competitors nyo parang hihilahin kayo pababa, pwedeng naiinggit sila sa inyo, pwedeng siraan kayo, ganyan, para sa kanila pumunta yung mga customers or clients. Of course, hindi nyo naman problema na naiinggit sila sa inyo, pero you have to protect yourself as well para hindi nila kayo gawan ng masama, mga kapigsi. So, at saka mag-ingat din kayo sa mga pag-share ng mga impormasyon na nalalaman nyo, kasi yung iba sa inyo parang feeling ko nanakawan kayo ng ideas, nanakawan kayo ng strategy, ganyan, okay? Pwedeng kung sa trabaho naman, baka nakawan kayo ng credits, no? May mga ganun credit grabbers. Yung ikaw yung nakaisip, tapos shinare mo, tapos pagdating sa mga meeting, sila yung nag-share, no? Na parang sa kanila galing. So, inaagaw yung mga credit, inaagaw yung mga ideas. Kaya, make sure na you keep it to yourself as much as you could. Tapos kapag ka labasan na, tsaka mo ilabas yung huling baraha mo, mga kapiksi, para hindi kayo maagawan, okay? Kasi pero you will be tested, mga kapiksi. Magtatagumpay kayo, but at the same time tinetest din kayo ng universe. Pero yung mga test na yun, yung mga pagsubok na yun, para sa growth mo din, para sa maturity mo, kumbaga learning curve mo, para mas maging matapang ka, matatag, matibay in the future. Alright? So comment down below, Pisces, i-mind mo na tong mga success na to, itong mga tagumpay, itong mga new journeys, mind new beginnings, mind new journeys, mind success, mind tagumpay, yan. I-comment mo yan sa comment section para maramdaman mo talaga yung energy na to ngayong no moon season. So isang buwan yan, October to November na energy, i-mind nyo, mga kapiksi. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo gamit itong mga deck na to, guys. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mo yumaman at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan. Super nice, super ganda. And good news, no? Kasi magbibigay ako ng 10% discount sa buong buwan ng October, guys, until October 31. So mag-avail na kayo habang mainit-init pa. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, love and relationship, money or career, guys, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung additional na mensahe sa inyo, guys. Don't let pride get in your way. So, wag tayong masyadong ma-pride chicken.
Wag tayong masyadong ma-pride mga kapiksi, wag masyadong mapagmataas, wag maging arrogante, ganyan. Kung tayo ay naka-achieve ng mga bagay na gusto natin, may mga achievements tayo, na-hit natin yung mga goals natin, mga desires natin, always be grateful, magpasalamat tayo. Pero wag nating palakihin yung ulo natin, wag tayong masyadong wag nating kumbaga wag nyong ilagay sa kokote nyo, no? Yung mga tagumpay. Always make sure na humble pa rin tayo, yung paa natin nakaapak pa rin sa lupa, wag maging mataas, wag maging mata pobre. May mga ibang tao kasi na kapag nagiging successful, no, nag-iiba yung kanilang mga ugali. So always be humble mga kapiksi. Yung pagiging humble natin, yun yung kapag mas humble tayo, mas lalo tayong tinataas ng nasa langit, guys. Okay, be magnificent without being plain too much. It's okay to feel proud, it's okay to feel proud mga kapiksi, pero yung pride iba yun, no? Syempre may na-achieve ka, so syempre masaya ka sa na-achieve mo, and it's okay to feel proud, pero yung ipagyabang mo pa yung iyong mga achievements, yun na yung ibang usapan mga kapiksi. Alright? Self-esteem is good, vanity is not. So okay lang na magkaroon ng self-esteem mga kapiksi, confidence sa sarili, no? Everyone is equally important. Hindi porket tumaas na yung status mo sa buhay, hahamakin mo yung ibang mas mababa sa yon. No, lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng nasa taas mga kapiksi. Creative urges should be followed, work some magic. If meron kayong mga kailangang i-priority or yung mga priorities nyo sa buhay na kailangan yung ng urgent attention, kailangan yung asikasuhin, gawin nyo na. Huwag nyo nang ipagpabukas pa, di ba? Kaya nga may kasabihan na kung ano yung magagawa mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas. Tama ba? Basta may mga kasabihan ganyan, no? Wag nang ipagpabukas yung magagawa mo ngayon, okay? A friendship may be ending now. For some of you, maaari nagkakaroon kayo ng FE, ang tawag ko doon, friendship ends. Yeah. Sometimes may mga ganon, may mga friendship na hindi natin nare-retain. Sometimes seasonal lang kasi nakasama mo sa trabaho o kaya naging kaeskwela mo, ganyan. Naging panandalian mong kasabay na kumain, pero not really friend na malalim yung hugot or malalim yung pundasyon, di ba? And that's fine, okay lang yan. People come and go, but there are some people na will stay in your life forever. May mga ganun tao na even ako, best friend ko since I was 7 years old until now. Best friend ko pa rin siya. So may mga ganon. Now for keeps, meron naman na dumadaan lang. So, that's fine mga kapiksi. Alright? So, comment down below, Pisces, if nakaresonate kayo sa reading nyo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.